sasabak sa 2012 Olympics sa London, isa pa nating kababayan na makakabahagi sa inaabangang palakasan. Isa siyang OFW na napiling isa sa mga torchbearer o magdadala ng sulo sa pagsisimula ng palaro. Nakatutok si Katrina Son, exclusive. Sipag, determinasyon at lakas ng loob. Mga katangiang naging daan upang makamit ni Raymond Interia, isang OFW sa London, ang pangarap niyang maging torchbearer sa 2012 Summer Olympics sa London. Sa murang edad pa lamang namulat na si Raymond sa hirap ng buhay. Bata pa lamang ay tinutulungan na niya ang kanyang ina na maglako ng ulam. Nangarap hanggang makatapos sa kursong occupational therapy. Sandali lang nagtrabaho sa bansa si Raymond hanggang sa makapagtrabaho ito sa Saudi Arabia at ngayon ay nasa isang ospital na sa London. Kwento ni Raymond, o mas kilala sa tawag na Apple, hindi niya pinansin ang advertisement na naghahanap ng torchbearer nang una niya itong makita. One night, somewhere around August po yata yun, nung nag-scan ako ng magazine. So when I read na kailangan nila ng inspiring individual, hindi ko naman po naisip yung sarili ko i-promote as inspiring kasi nga wala pa naman akong nagagawa. Pero naisip ko agad yung mga overseas Filipino worker. Nagbago raw ang kanyang isip nang makita niyang ang hinahanap na torchbearer ay isang taong ang buhay ay maaaring maging inspirasyon sa nakararami. Isinulat niya ang buhay niya bilang isang anak ng OFW at bilang OFW. Disyembre noong nakarang taon nang tanggapin niya ang mensahe na isa siya sa mga napili para maging torchbearer. Labis naman ang pagmamalaki ng kanyang ina sa nangyaring ito sa kanyang anak. Masayang masaya ako at proud na proud ako dahil sabi ko talagang gift ng God sa amin dahil talagang binigyan ako ng mabait na anak. So kung bibigyan ng pagkakataon, gusto namin makarating doon para mapanood namin siya. Pati mga kaibigan ni Apple excited at tuwang-tuwa sa kanyang pagkakapili bilang isa sa mga torchbearer. Hi Apple! Good luck! God bless! Mabuhay! Sinabi ni Interia na ang pangyayaring ito ay handog din niya sa ating mga kababayan. I'm not really doing this for myself but for the entire Filipino overseas worker kasi I owe everything to my mom. You know, gusto ko mapasalamatan ko siya sa lahat ng mga hardship na ginawa niyo. Nag-iwan rin siya ng mensahe para sa mga nangangarap na tulad niya. Huwag raw mawalan ng pag-asa. Ito raw ang magiging susi sa pagkamit ng tagumpay. Katrina Son, nakatutok 24 oras. Si Mel Tiangco, ang inyong kapusong totoo. Ito po ang kwento ng isang batang 3 taong gulang na minsang nahulog sa hagdanan. Ang naturang aksidente ang sinisisi ng kanyang mga magulang na sanhi ng pamamaga at pagluwa ng kanang mata ng kanilang bunso. Pero ang inakala nilang simpleng impeksyon sa mata, isang mabigat na karamdaman na pala. Ito si Charmel, nung una namin siyang nakilala. Problema ng bata ang pamamaga ng kanyang kanang mata na para bang kinagat lamang ng kung anong insekto. Pero matapos lamang ang 1 linggo, bigla na lang nagkaganito na. Lumuwa ang kanang mata ni Charmel. Hindi na siya kumakain. So nagtataka na ako. Tapos yung one time pagising niya, nakita ko na lang, ganun na yung mata niya. Parang lumabas na yung laman ng mata niya. As in, may lumalabas na talagang laman. Mula Taal sa Batangas, pamasahe at pag-asa ang tanging baon na mag-asawang Vida at Romel para hanapan ng lunas ang dinaramdam ng bunso. 5 po yung anak namin. 4 po nag-aaral. Meron man po kaming pera, pambili lang po namin ng pagkain, pambaon ng mga bata. 1 taon pa lamang noon si Charmel nang napansing may kakaibang kintab at kulay ang kanyang kanang mata. Ayon sa mga espesyalista, sintomas ito ng cancer sa mata. Lahat ng magulang sa akin, simula pa lang, napansin nila doon sa kanyang pupil na gano'n, yung pinakakalagitnaan ng mata ng bata is may maputi. Ang sabi nga nung tatay, na para daw pag nasisipatan ng ilaw, para siyang may madilaw na makintab. Ang pagluwa ng mata ni Charmel dulot ng tumor na tumutulak papalabas sa kanyang mata. Sa kabila ng kanyang dinaramdam, matatas pa rin si Charmel sa pakikipag-usap at pagsunod sa mga doktor.
Ito. Flower. Wow. Nakakalungkot ang resulta ng pagsusuri. Chinek ko kanina yung perception niya sa ilaw, hindi niya na-perceive na yung ilaw eh. Which means na hindi na siya hindi na nakakita yung right eye niya. Kasi ang retinoblastoma, di ba meron tayo, ang retina nandyan, ang optic nerve nandito lang. After the optic nerve, brain na. So kung apektado ang optic nerve mo, hindi malayo na pwedeng kumalat siya hanggang sa brain. Kailangan ni Sharmel na sumailalim sa chemotherapy, radiation therapy at operasyon para tanggalin ang kanyang kanang mata. Sabi ko sa kanya, anak, pag may pera na tayo, gagamot kita. Sana lalaban ka. Lakasan mo yung loob mo. Sabi niya sa akin, opo mama, huwag ka pong mag-alala. Lalaban po ako. Kaya po ako'y lumapit sa inyo para po humingi ng kaunting tulong na maoperahan po yung aking anak. May isang mata pa po si Sharmel at ito po ang nais nating sagipin at para maiwasang mahawahan ng cancer cells mula sa kanyang apektadong kanang mata. Komplikado na po ang kanyang kondisyon, kaya po nagtutulong-tulong na mga doktor, sina Dr. Antoinette Pascual at Dr. Rina Bascuna, na mga espesyalista sa mata, katuwang din si Dr. Ramon Severino, isang oncologist na siya namang tumututok sa pagsugpo ng cancer sa mata ni Sharmel. Tulungan po natin ang bata para sa kanyang operasyon para mapatuloy siyang makakita at makasama ng kanyang pamilya. Sa mga nais pong magpaabot ng tulong kay Sharmel Manalon, maaari po kayo magsadya sa aming tanggapan o magdeposito ng donation sa aming bank account o sa lahat ng sangay na Cebuana Lumiere o mag-log on sa www.kapusofoundation.com. Susunod, mga bituid gaya ni Lea Salonga, Sharon Cuneta at Regine Velasquez nanindigan laban sa tinatawag na cyberbullying. At tambalang Jake Vargas at Bea Binene, mabubuwag na. Tuloy ang pagtutok dito sa 24 Oras.